Magandang gabi po sa inyo lahat guys. Nandito po tayo ngayon sa ating kaibigan kasi po mayroon po nag-request sa atin na itanong kasi po si Tatay Digong po daw ay nakauwi na. Subukan lang po natin, no? Kung pwede po bang ipapaabot natin kasi po hindi po talaga maganda po na maipaabot po natin kung totoo man po nandun sa Davao. Ang sa atin lang kung payag ang ating kaibigan na ipaabot kung ano man po ang ikakabuti. Kaya ipapaabot natin, kung hindi, kung bawal, wala tayong magagawa. Kaibigan, kung meron po akong gustong malaman sa inyo kasi marami nagpatanong nito sa atin. Sabi nila bukas na birthday daw ni Tatay Digong. Totoo po ba yan kaibigan? Hindi po daw niya alam guys kung kailan birthday. Basta mayroon po ako nabasa na birthday daw bukas. Kaya kaibigan, mayroon po nagpatanong nito ba? Si Tatay Digong nakalaya na po daw. Ay wow. Ito po ang sinabi ng ating kaibigan. Sinabi ko na po yan nang dinala nung dalhin pa siya, no, doon sa Netherlands, no. Alam na po niya ang kahinatnan po na makakalabas po talaga, makakalaya, kaibigan. Oo, marami po nagsasabi at nagtanong sa atin kung kaya po ba ninyo tingnan na para po ay maklear kung totoo po ba na si Tatay Digong ay nandito na po ba sa Davao ngayon. Okay guys, ingon sa kaibigan nato, wala pa, no? Oo. Guys, si Tatay Digong ay nandun pa sa Netherlands, wala pa dito sa Davao. Kasi alam nyo naman po na dapat po ay bantayan po ang ating ex-president dahil po sa kadami ng mga kalaban na gusto pong maghabol sa kanyang buhay para po ay humihina po yung mga Duterte. Kasi si Tatay Digong talaga ang nagbibigay po ng kalakasan po ng kanyang pamilya sa politiko. Kaya ito po ang masasabi ng ating kaibigan. Sa lahat po daw nang nagtatanong tungkol po dyan, si Tatay Digong ay wala pa nakauli ito po yung sabi ng ating kaibigan. Pero mamaya mag-usap daw kami. Ano kayang sige po. Sa lahat po ng makapanood sa ato ang video, sa lahat po ng mga supporters ng Duterte, no, sinabi ng ating kaibigan ngayon, si Tatay Digong ay safety na po at saka makakalaya na din at saka maging okay na po ang lahat. Balik si Tatay sa ating bansa, no? Ngunit itong ipinapabot ng ating kaibigan, sinabi po nila ay wala pa daw kasi mahirap na po, no? Tapos marami pong naghahaka-haka ngayon na delikado po talaga ang buhay po ng mga Duterte, lalo na po yung mga kalaban po nila ay mabibigat din po ng mga kilalang tao at saka napakayaman pa, no kaibigan. Sa lahat po ng mga nagpaplano po ng mga kasamaan po ngayon, sana po ay huwag na lang po natin ituloy. Dapat maging fair po tayo sa laban, o mas maganda po ay magbalikan kayo na para may mga tiwala po na magbalik sa inyo sa isa't isa, para po ay maging malakas ulit kayo sa eleksyon kung sakali man na marapatin po ng panahon na kayo ay magsama ulit. Pero mahirap daw pabalikon ang baha. Ito po ang sabi ng iba, kaibigan. Ibig sabihin nito, hindi na po talaga sila magkakabalikan pa na magkatandim. Malay po natin, di ba? Sabi po natin kaibigan. Kasi yung mga taong nagkakalaban ay minsan po ay magkabalikan. Pero sabi po ng iba, lisod na daw pabalikon ang baha sa bukid. Grabe mo rin po balak kaibigan. Guys, i-translate ko ng Tagalog. Sabi po ng iba, mahirap na po daw na ibalik ang baha sa kabundukan. Yun po ang ibig sabihin siguro yan, di ba? Sa lahat po ng mga supporters po ng BBM, ipagpatuloy lang po ninyo ang inyong pagmamahal po kay BBM kasi po alam po natin na tao lang din po sila. Meron po ako tayo itatanong kung tama po ba talaga ang ginawa po ni BBM dito sa Duterte, kung bakit po pinapakialaman po ng
ibang bansa na mayroon naman pong batas po na sarili po natin dito. Kaya nakakahiya po ito guys kung ano man po ang sagot ng ating kaibigan. Kung tutuusin po, sabi ng ating kaibigan, sa mata ng tao, mali ang kanyang ginawa. Mali yun. Hindi pantay, hindi tama ang kanyang ginawang pagpahuli. Kaya Tatay Digong, illegal yun kaayo. Dili yun maayo guys na nagawa po ni Presidente, sabi ng ating kaibigan. Yung ginawa po niya na pagpapahuli kaya Tatay Digong sa ICC, mali talaga, mali. Yun po ang sabi ng ating kaibigan. Balik-balik po yun talagang ipinapaabot nito ngayon. Bakit po nasabi po inyo mali, kaibigan? Oo nga, hindi po talaga maganda yung pagka-process ba, no? Bakit po na mga banyaga ang nagpakialam diri sa atua na mayroon man tayong batas? Ano po ba ang batas natin dito? Wala na po bang kapangyarihan? Madadali lang po bang matumba dahil lang po sa ganyan? Wala pong kakayanan po ang mga Duterte kung pakilusin po natin ang batas. Nakakahiya po ito talaga sa Pilipinas na ngayon lang nangyari na mayroong patnugot ba na nagpapaabot. Oo, na nagbigay ng visa na hulihin si Tatay dito ng ICC. Mahirap po, nakakahiya tingnan. Oo, ano ba? Pinagtatawanan tayo sa ibang bansa dahil po anong mayroong batas tayo dito. Hindi po ako nang underestimate sa batas natin guys, pero dapat po na hindi na ito maulit. Sana ay matiwalag na tayo sa ICC. Bakit po yung batas natin, no, pinasali po natin yung banyaga? Parang binibinta po nila ang batas natin doon sa ibang bansa, kaibigan. Sa bagay, kasi ang mga desisyon tao ay minsan ay nagkakamali. Pero pagbigyan po natin ng chance yung ginawang kamalian po ng ating presidente, na sana sa susunod ay maituwid na ito. Na sana ay hindi po ito masunod sa mamumuno dito. Nakakahiya po talaga guys. Patawad po kung ganito po ang ipinapaabot ng ating kaibigan. Siya po mismo nagsasabi, no, na hindi po tama ang ginawang paghuli kay Digong. Kasi po meron tayong batas na pwede tayong sarili po natin na tugis, magpapatupad ng batas. Tama po kayo, kaibigan. Kaya salamat po sa inyong pagpapaabot.